Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong Pet Malunga, bagong hepe ng Philippine National Police, si General Torre. Mga kababayan, itong matinding ginawa niya. 8 hepe sa National Capital Region, sinibak. Sinibak niya sa pwesto. Bakit? O dahil nabigong sundin ang 5-minute rule o 5-minute response time rule ng Chief PNP. Meron po kasi siyang utos sa mga pulis. Kayong mga pulis, sabi niya, hindi pwedeng tatamad-tamad. Hindi pwedeng ayahay ang buhay. Ang inyong trabaho ay to serve and protect. To serve and protect the Filipino people. Hindi po yung to serve and protect yung mga drug lord. Hindi to serve and protect yung mga kriminal. To serve and protect the Filipino people. Etong ating mga kababayan. At hindi lang ganon. Gusto ni General Torre ay ang response time. Kapag may tumawag sa inyo o nag-report ng isang krimen, dapat within 5 minutes kayo po ay re-responde. Hindi yung papasapasahan nyo. Ayaw ni General Torre ng ganon. Gusto niya mabilisan. Kasi nakita naman natin kung paano ginawa niya dun kay Kibuloy. At dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto niya action agad. Ayaw niya nung lalamyang pulis. Kaya ito mga kababayan, biruin mo, ang tinanggal niya, hepe. Diyan po sa sa NCR, saan ba yung tinanggal niya? Ayan tinanggal niya yung Chief of Police sa lungsod ng Caloocan, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Grabe. Antindi mo talaga, General Torre. Basahin natin itong report ng PTV. Sabi mismo ni PNP Chief, I don't intend to fail on that. Ayaw niyang mag-fail doon sa 5-minute rule. Kaya nasibak niya itong 8 Chief of Police dahil bigong sumunod sa 5-minute rule pagdating sa pagtugon sa emergency. Sabi ni Torre, hindi magiging epektibo ang agarang pagresponde ng pulisya kung hindi kayang manduhan ng maayos ng mga commander on the ground ang kanilang mga tauhan. Ayan mga kababayan, isa po yung hamon at panawagan sa iba pang mga chief of police. Ayusin nyo ang inyong trabaho. Ngayon, kung ayaw nyo matanggal sa pwesto, bantayan ninyo yung inyong mga tauhan. Kung may mga tauhan kayo na pa-easy-easy lang, paupo-upo lang, paaya-ayahay lang, tanggalin ninyo kaysa kayo ang matanggal. Na kailangang pangunahan ninyo, lead by example. Parang gano'n ang sinasabi ni Torre, lead by example. Bukod sa opisyal sa Metro Manila, nanganganib ding masibak ang mga provincial directors mula sa Negros Island Region, Region 6, Region 7 dahil sa parehong dahilan. Ayan, talaga na mga matindi. Ito bagong PNP chief. Bakit ba ganun kapursigido itong si General Torre na talagang sundin yung mabilisang pag-aksyon sa mga emergency? Sabi niya, ito po ay utos ng presidente. The president directed us. Nakita niyo naman, siya mismo nagsabi, he wants the police to respond in 5 minutes. I don't intend to fail on that because I've already proven that it can be done. Even in less than 5 minutes, nasa commanders na lang yan. Kaya nung sabi ni General Torre, kaya naman Hindi po imposible yung 5 minutes kasi 3 minutes nga kaya Ang kinakailangan lang talaga magsipag, etong mga pulis. Huwag yung tatamad-tamad. Kasi unang-una, laki ng sahod din nyo. Dapat naman paglingkuran nyo ang taong bayan ng maayos. Kasi maraming pulis talagang mga tulonggis na mas inuuna pa yung mga sideline. Ang dami po sideline ng mga pulis O yung mga pulis na na mga nag-iikot-ikot dyan sa palengke, saan nag-iikot. Ibang klase yung ikot niya hindi hindi nag-ronda Kumbaga, iba pagpabado sa isang establishment, bababa isa. Babalik. Pupunta na naman sa isang establishmento, bababa.
Anong ginagawa niya ron? Pupunta na naman doon sa palengke, bababa. Alam niyo na kung ano ang trabaho ng ganon. Kaya gusto tanggalin niya ni General Torre. Ayusin niyo ang inyong trabaho. Kaya warning na po yan sa mga chief of police at sa mga police provincial director. Nako, dahil nga ayaw niyang mag-fail. Dahil ito mga kababayan, pakinggan natin si Presidente Bongbong Marcos. Siya mismo rin ang nagsabi na gusto niya talagang ayusin itong kanyang paggogobyerno dito sa ating bansa. Kaya nga kung kinakailangang palitan, ang mga dapat palitan ay gagawin niya at iwanan, panatilihin sa pwesto yung talagang magagaling at yung masisipag. Ito mga kababayan, pakinggan natin si Presidente Bongbong Marcos. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas? Baka may masaktan. Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwedeng sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan, out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. Totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yon hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binola ako na itong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami na. Ganda ng report. Okay, sige nga, tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, look, if it's important. dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Sabi ko, hindi ka nakakasiguro. Halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Sabi, boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Ay kapuntahan natin. Yun.
pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta, umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Okay, so yan mga kababayan, narinig naman natin ang ating presidente. Seryoso na po siya. Hindi na po pwede yung tatamad-tamad sa gobyernong Marcos. Kapag hindi mo kaya trabaho mo, sibak. Hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng magdahilan. Sir, kasi ganito, sir, kasi ganito. Lalong-lalo na kay General Torre. Sir, kasi ganyan eh. Hindi pwede yung ganon. Kapag ang iyong rason ay sablay, sigurado tanggal ka. Sabi nga ni Presidente Marcos, lahat po ng nandyan sa gobyerno ngayon ay on probation. Ibig sabihin, kapag ikaw ay on probation, hindi ka permanente. At anytime, pwede kang tanggalin. Kapag pumalpa ka, pwede kang tanggalin. Kapag mas inuna mo ang sarili mong interes kaysa sa interes ng bayan at yung iyong mandato sa iyong trabaho, sa angkungan ng bagsak mo. Sisibakin ka. Kaya nga, biroy mo mga kababayan, yung sinibak no Torre, mga provincial director at mga chief mga police diyan sa sa ibang lugar diyan sa Metro Manila. Yung Manila, bakit hindi natanggal yung chief of police ng Manila? Wala ron Makati, iba't ibang lugar. So, seryoso po ang gobyernong Marcos. Seryoso po sa pagtatrabaho. Hindi po seryoso sa paninira. Kasi mga kababayan, eto pong kabilang grupo na pinangungunahan ng mga Duterte, wala pong ginawa kundi manira ng manira dito sa ating gobyerno. Nakikita naman natin kung paano magtrabaho itong ating presidente, chief PNP, at ilang mga opisyalis ng gobyerno. Pero may mga ilang public officials, katulad ni Bato de la Rosa, Robin Padilla, hindi ko alam kung ano nga pinaggagawa ng mga ito. Tapos, yung vice mayor, dyan po sa Davao, ganun din. Nagpakalat pa ng mga ng mga AI-generated videos na napaka-irresponsable. Dapat ayusin ninyo ang inyong trabaho sa inyong mga nasasakupan. Siguro, ngayon na yung panahon para talagang maglingkod naman kayo para sa taong bayan. Kaya lang ang problema talaga ngayon pa lang, politika na sila eh. Ngayon pa lang, yung iniisip na agad ni Robin Padilla, yung 2028 Sabi niya, di ba? Presidente si Sara, Vice President si Amy. Tagal-tagal pa ng panahon eh. Mas inuuna pa yung politika. Ano ba naman yan? Kaya habang etong si Pangulong Bongbong Marcos at ilang kanyang mga gabinete at itong Chief PNP General Torre ay talaga namang may cleansing na ginagawa, purging na ginagawa para mapaganda po itong kanilang mga hanay. At ayaw niyang mapahiya kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi kapag ikaw ay napagkatiwalaan ng Presidente, kinakailangan mong ingatan yan. Kasi trust and confidence, napaka-importante po niyan. Kapag nawala na po ang trust and confidence sa iyo ng Pangulo, wala na, sibak ka na. Ayun po yung sinasabi ng ating Pangulo, lahat po on probation. Kaya mag-iingat po kayong lahat. Walang kaibigan. Hindi naman po pagkakaibigan. Sabi nga ni Presidente, hindi naman pagkakaibigan itong paglilingkod natin eh. Kapag hindi mo kayang gawin, sorry ka na lang. Diba? Maghanap ka na lang ibang trabaho, magtanim ka na lang ng kamote kung hindi mo kaya yung trabaho. Katulad mga kababayan, ito gusto ko rin pakita sa inyo. Isang halimbawa ng mabuting paglilingkod at magaling na paglilingkod, itong si Pasig Mayor Vico Soto. Ayan mga kababayan, ngayon po ay kanyang kaarawan. Alright, kaarawan po ngayon ni Mayor Vico Soto. Sir, happy birthday po sa inyo.
naway patuloy niyo pong gawin ang inyong trabaho ng tapat. At dito nga kay Mayor Vico, wala pong kaibigan. Meron po siya mga pinasok dyan na trusted niya dyan po sa City Hall. Pero nung gumawa ng katulonggesan, siya mismo ang nagsibak. Kasi wala pong palakasan yan. Kapag kaibigan mo, o kahit kamag-anak mo pa, kapag gumawa ng mali, dapat tanggalin. Kasi kasisira mo yon. At siguro ayaw din mag-fail ni Mayor Vico Soto sa kanyang mga constituents at patuloy na nagtitiwala sa kanya. Biruin ninyo mga kababayan, katakot-takot na paninira ang ginawa ng kalaban nila kung ano-ano ang mga propaganda laban kay Vico Soto. Pero nung nag-eleksyon, landslide. Landslide mga kababayan. Kaya congratulations kay Mayor Vico Soto at syempre sir, happy birthday po sa inyo. Okay, so congratulations din kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sir, saludo po ako sa inyo sa ginagawa ninyo na paglilinis sa inyong hanay. At siyempre, kay Presidente Bongbong Marcos, sir, saludo rin po kami sa inyo sa inyong pagsisikap na pagandahin itong ating bayan, paglingkuran ng mga Pilipino sa kabila ng mga ginagawang paninira at pambuburaot ng mga nangangarap na pumwesto o makuha yung matataas sa pwesto dyan sa gobyerno. So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.